Pagkagising nga pala sa umaga, diretso nga tayo dito sa salaminan para naman kahit paano mag-ayos nga tayo ng itsura natin. Charis. Araw-araw ba naman talagang late na nga kami nagigising nga ni Aizen dahil anong oras na nga ako natutulog sa gabi. Pero bago nga kayo magsana all dyan talagang sinasabayan ko nga lang ng tulog ang anak ko dahil late na nga rin siya nagigising. Dahil wala nga kaming tirang kanin kagabi kaya naman magsasaing nga muna ako para naman mapakain ko na nga rin itong si Aizen. Habang andito nga ako sa dining table, ito nga si Aizen nga nanghihingi na nga ng kanyang gatas kaya naman pinagtimpla ko nga muna siya. Talagang ititigil mo talaga iba mong gawain kapag nga ang anak mo nga nang hingi na sa'yo ng gatas. Hindi lang sa paghingi ng gatas pero sila na nga ang ating priority simula nga naging nanay tayo. Nung nakapagtimpla na nga ako ng gatas agad ko na nga binigay dito sa aking boss. Habang nadedi pala sa kwarto si Aizen, inaisip ko nga yung mga nilabhan ni dading damit at tiningnan ko nga dito nga sa labas. Buti na nga lang naalala ko kahit hindi nga sa akin pinaalala ni daddy. Hawak-hawakan ko nga muna para nga malaman kung tuyo na dahil medyo nga makapal tong mga uniform na to at dahil bagong issue nga lang din. Since tuyo na nga itong mga uniform, ipinasok ko na nga dito sa loob ng bahay. Naalala ko pala meron nga kaming biniling papaya dito sa supermarket at titingnan ko nga kung hinog na nga ito. Nung sa tingin ko nga malambot na hiniwa ko na nga rin ito para nga mapakain ko na nga rin kay Aizen. Isa nga ang papaya sa gusto nga kainin na prutas ni Aizen dahil napakalimitado lang talaga ng kinakain itong prutas. Siguro nga ngayon, inasa stage nga si Aizen ng pagiging pihikan sa pagkain dahil hindi nga lang yung prutas ang mahirap pakainin pati nga kanin. For sure, hindi lang naman ako ang magulang na nahihirapan magpakain sa kanyang mga anak. After ko nga palang mag-prepare ng pagkain nga ni Aizen, ipinakain ko na nga rin siya. Kitang-kita niyo naman ang reaction nga nung makita nga niya itong papaya at kumain nga rin siya. Wow! After ko nga asikasuhin si Aizen, so mga bandang hapon na nga yan, inaisip ko nga gumawa nitong palitaw dahil nga meron pa nga kami natitirang niyog sa rep at baka nga mamaya nga masira na nga. First time ko lang pala gumawa nga nitong palitaw at nung nakaraan nga gumawa nga rin ako ng bilo-bilo. Hindi ko nga alam kung tama nga yung pinagagawa ko dito basta nga sinunod ko nga lang yung instinct ko, charis. Ang sabi nga nila kapag magluluto ka nga daw ng palitaw, malalaman mo nga luto na ang palitaw kapag lumutang na nga ito or lumitaw sa ibabaw nga ng tubig. Anyways, after ilang minutes nga naglutangan na nga itong palito at sa tingin ko nga luto na. At kaya naman hinango ko na nga sila isa-isa sa kahirapan, charis. Ewan ko ba nitong nagdaan araw nga talaga nagre-crave ako sa mga gantong kakanin. Or dahil namimiss ko nga lang ang Pinas dahil nga holiday at maraming ang kakainan sa atin. So nung nakapagluto na nga ako nitong palito nilagyan ko nga muna ito ng nyog at nilagyan ko siya ng sesame seed at itong asukal. Pero bago nga muna ang lahat, nagtimpla nga muna ako ng aking kape para naman masarap-sarap ang ating pagkain. Around 2 o'clock PM pa nga lang yan at yan pa nga lang aking kakainin ngayong araw. Dahil alam niyo naman na nakapasting nga ako araw-araw pero wag niyo nga akong gagayahin dahil napaka-heavy meal pa rin nga nito. At alam ko nga naman na hindi to ang tamang diet. Talaga nag-crave nga lang ako, charis. Anyways, hanggang dito lang nga muna ang ating bahay serye. Kaya naman see you until our next bahay serye. Bye!